Ayan, magandang gabi mga kaibigan or magandang hapon sa inyong lahat. Ito po ulit, si Opinion Page TV magbibigay ng reaction, opinion at komento doon sa nagaganap na hearing kahapon sa Senado about doon sa leakage na lumabas about doon sa investigasyon with this PDEA agent, former PDEA agent na si Sir Jonathan Morales. And bago po ang lahat, mga kaibigan, magandang gabi. Magandang gabi sa inyong lahat, sa aking mga subscribers dyan na nandyan lang sa tabi-tabi. Maraming salamat sa inyong suporta. Luzon, Visayas, and Mindanao. Ito po ulit tayo. Dito po, manood po. Sana panonoorin nyo naman yung aking uh, opinion, reaction, and komento about dito. So mga kaibigan, nakakatawa 'di ba? Nakakatawa itong si Bato. Dahil nung malapit nang matapos yung hearing ay medyo nagulat siya, nag-Facebook kasi siya, di ba? Nakita niya dahil tinag siya ni Madam Maharlika. At ang sinabi doon ni Madam Maharlika, iyon ay nagtatanong lang na kung siya ba ay nabayaran ba ni Lisa. Kasi imbis na itong issue about sa paghuli sana, pag-aresto sana o paghuli kay BBM, kay Marcos Jr. dahil yun nga, may nagaganap na sumisinghot di umano ito dyan, mga kaibigan, sa may Rockwell, kasama itong si Maria or Maricel Soriano. Kaya nga, di ba nga, alam natin na si Madam Maharlika ang naglabas po ng dokumento at ang statement nila so ay yun di umano ay isang dito, AI generated or fake news daw at doon mismo sa Senado ini-insist ni Director Lasso na hindi daw nag-exist yung dokumentong yon. So ngayon, ang nangyari, itong si Bato, si Senador Bato, nakakagigil kasi alam niyo ang mga komento ng taong bayan, ang komento ng mga netizens ay hindi po talaga maganda. Ang nagiging mga komento nila doon kay Senador Bato, mga kaibigan. Kasi nakikita naman natin na instead na yung issue, mga kaibigan, ang kalkalin, butingtingin, yun ang tutukan, doon siya mag-focus, mga kaibigan, sa issue na huhulihin sana itong si Kuting o itong si Marcos Jr. ay tila bagang iba po ang nangyayari, iba po ang nagaganap. Kasi instead na makinig siya ng mabuti, tanungin niya, ang dami pong mga kasinungalingan na naglabasan doon, mga kaibigan, ay ang ginawa niya, ito pang si Lasso ang itinaas niya. Parang, kumbaga mga kaibigan, itinaas niya ang ulo nitong Director Lasso na ito ng PDEA na palibhasa ito ay isang PMAer ay maaring hindi ito pwedeng magsinungaling. Which is nakikita nating lahat na puro kasinungalingan. Kaya nga ang nangyari doon is butata, di ba? Sunog na sunog itong si Director General Lasso, mga kaibigan. Dahil ultimo, ang kanyang mga witnesses na pinipresenta doon ay wala naman talaga doon sa pangyayari nung time na yon na nagkaroon ng investigasyon itong si Sir Jonathan Morales about doon sa nagbigay sa kanyang informant, mga kaibigan, na nagbigay sa kanya ng info na di umano ito ay suminghot itong si Marcos Jr. at si Maria or Maricel Soriano ng white powdery substance like alam naman na natin, 'di ba, yung paborito ni Marcos Jr., yun ang sinasabi ng karamihan. So hindi siya nag-focus doon, mga kaibigan. Kaya yan,
Ginawa naman itong bato, ayan, dinali niya ang taong bayan sa pagiging emotional, sa kanyang emotional effect, di ba? Dinali niya ang taong bayan. Sabi niya, sinabihan niya si Maharlika na uh, pinairal daw ni Maharlika ang kanyang emosyon. Hindi daw dapat ganon. Meron pa nga pagyayabang niya dahil siya daw isang top-notcher sa FBI nung nag-aaral siya or ano, di ba? Naging top-notcher daw siya sa investigation. Kaya lang, ano yun, investigative course ba yon? So, wala na naman tayong pakialam doon. Ang inaasahan natin doon, mga kaibigan, ay yung pagbigay niya sana ng pagdidiin doon sa dokumento na yon. Tama yung inano niya, di ba? Tama yung tinanong niya na kung AI ba ito. Tinanong niya si Jonathan Morales, pero ito namang si Lasso ang sumagot na hindi daw dahil hindi nga nag-i-exist kasi nga wala sa kanilang formis. Paano nga ba naman, mga kaibigan, ang formis sa 2012, mga kaibigan, ay wala pang formis. Nandyan na yung formis, nag-umpisa ang formis sometime in 2014. So, paanong magkaroon ng formis yan? Wala pang ang formis noon. Yun ang iginigit. Bakit hindi yun binutingting nitong bato? At isa pa, mga kaibigan, yung mga witnesses nga na inaano doon, ipinapakita, pinipresenta nitong si Lasso, baka yun na po yung sinasabi ng mga witnesses, yung mga taga-PDEA, mga kaibigan, na possibly ay pinapapirma ng isang sworn statement para para pasinungalingan ang dokumento dahil walang dokumento, walang ganong report nung time na yon. Pero ayun nga, blanco naman pala yung kanya mga witnesses, wala naman palang alam. 'Di ba? So doon pa lang yun nga ang problema. Nagpresenta itong si Lasso ng mga witnesses na wala namang kaalam-alam. Ikaw ba, pwede ka bang mag-witness na natutulog ka lang? I-witness mo na si ganito, siya ang pumatay, siya ang gumurgur ni ganito, o siya ang nagnakaw. Wala ka naman sa pangyayari. Tulog na tulog ka. So, hindi po dapat yun. Doon pa lang, dapat kinontempt of court na yun. At isa pa, yung ginigiit talaga ni Lazo na AI yung dokumento, dapat doon pa lang inano na at pati yung sa formis. Ang dami pong mga discrepancy, inconsistency, mga kaibigan, na sagot nitong si Lasso. Doon pa lang, di ba? Hindi, sabi niya, hindi nag-exist. Samantalang nandoon naman yung tao na si Sir Jonathan Morales at sinasabi niya na hindi po AI yun. Yun ay talagang siya ang gumawa noon dahil yun nga, meron pong nag-report sa kanya confidentially na nag-report sa kanya na yun nga may nangyayaring pagsinghot itong si Marcos Jr. kasama itong artista na si Maricel Soriano. So, bakit dito, mga kaibigan, ilabagang gustong i-push nitong Lasso na ito na itong si Sir Jonathan Morales ay sinungaling at ayun nga, character assassination na naman yung ginagawa niya kay Sir Jonathan, di ho ba? Dahil sinisira niya, kesyo may mga kasong ganyan-ganyan, na mga ganito, na-dismiss sa PNP, samantalang hindi naman pala tinanggal itong si Sir Jonathan Morales. At kung dinismiss man, wala namang dumating na letter na notify siya, mga kaibigan, na dismiss siya, na na-dismiss itong si Sir Jonathan Morales. At isa pa, kung may mga kaso man itong si Sir Jonathan Morales, mga kaibigan, ay hindi po siya hindi po siya convicted
dismiss po ang mga kaso at hindi acquitted po siya. 'Di ba? So, bakit ganon ang sinasabi nitong si Lasso? Na talagang instead na siya mismo ang mag-conduct ng investigasyon ukol doon sa naturang issue, bakit ngayon sisiraan niya itong si Sir Jonathan Morales na itong tao na ito lumabas lang at pinapatunayan lang niya sa taong bayan na totoo yung dokumento na yon at nagaganap na merong report na merong sanang operation na hulihin nga itong si Kuting, kaya lang naon siya may hindi nga natuloy dahil merong nakakataas na mga executive secretary ni Noynoy Aquino noon, mga kaibigan, na ayaw ituloy. At ito, alam natin, binigas na po doon na itong mismong si Paquito Ochoa. Kasi alam naman na natin ang papel ni Paquito Ochoa, mga kaibigan, ito po ay kaalyado ni Lisa Araneta Marcos sa kanyang law firm. So maaring yun po talaga ang nagpigil upang hulihin, kaya nga ayun nga walang control number. Ayun, ang nangyari, puro na sila pasinungalingan, di ba? Puro na pagsisinungaling. Isa pa tong si Francia na ito. Malinaw na nandoon harap-harapan, sabi ni Sir Jonathan, sabihin ko na ba yung sinabi mo? Harap-harapan, hindi siya makaimik, di ba? Kaya ayun nga sinabi ni Sir Jonathan Morales na ito ay itong si Francia na ito ang nagsabi sa kanya na kinausap siya, nag-uusap sila through call yata, mga kaibigan yon, na sinabihan siya na i-deny ang naturang issue dahil delikado, ganyan-ganyan, total nasa labas ka na, ako, director na ako, nasa loob, ikaw nasa labas ka na, so siguro para daw, kawawa naman kami. Yung ang nangyayari dito, itong si Francia, playing safe itong si Francia, mga kaibigan. At dito, i-deny niya na nagkausap na sila nitong si Sir Jonathan Morales. Pero later on, inamin din naman niya. So dito pa lang, bakit si Senador Bato hindi niya kinontempt of court itong si Francia, pati yung mga witnesses na yon, na wala naman pala bakit sila nag-witness, bakit sila sign ng affidavit, ng sworn statement, mga kaibigan, na wala naman pala sila sa pangyayaring yun dahil Sabado o Linggo, o so wala sila doon, o di ba? At itong si Lasso, at bakit pag tinanong itong si kung AI ba yung dokumento, siya nga ang talagang sumasagot. 'Di ba? So, ito namang si Senador Bato, ayan, facts pala, bakit dead ma mo ang facts ni Jonathan? 'Di ba? Senador Bato, dined ma mo yung facts ni Sir Jonathan. Ha? At at kay lang ang mahalaga sa iyo, yung sinasabi lang ni Lasso, at yun nga, tinaas mo pa ang ulo nitong Lasso na ito na hindi daw ito pwedeng magsinungaling dahil isa itong PMA year. Oy, bakit kung PMA ka, kahit anuman ang iyong posisyon, kahit nasa higher ups ka, pwede kang magsinungaling. Bakit? Sa palagay mo, Senador Bato? Yung mga nandyan, kaya nga ayan, si Bongbong Marcos, hindi ba pwedeng magsinungaling yan? Di ba sinungaling yan? Napakasinungaling yan. Baka di mo lang alam. Ayan, sinasabi pa niya kay Madam Maharlika. Inano niya si Madam Maharlika, tinira niya si Madam Maharlika. Hay nako. Kaya nga, mga kaibigan, sa usaping ito, si Bongbong Marcos ang subject dito at hindi si Maharlika. Ngayon, ang nangyari, si Maharlika na ang pinag-iinitan niya. Kesyo, papuntahin si Madam Maharlika, kailangan physical appearance, uwi si Madam Maharlika. Pwede na mag-umuwi si Maharlika, hindi naman niya tatanggihan yan. Pamasahian niyo, ayan, tingnan yung ginagawa niyo with the expense.
of the taxpayers' money, pamasahian itong si Madam Harlika dahil ito ay nasa Amerika para lang umattend dyan sa hearing ninyo. Samantalang malinaw na nagkakaroon ng bias dito sa pag-imbestiga na ito. Di ba? Ang dapat dito ba to, Senador Bato, ha? Ipatawag itong si Bongbong Marcos, itong si Paquito Ochoa, si Marcel Soriano. Sige, idagdag nyo pati yung mga doktor na kumuha ng drug test dito kay Kuting, yung mga medical technologies, yung nag-a-analysis doon sa drug test ni Kuting. Kahit si Tatay Digong, dahil alam naman na natin na si Tatay Digong ang unang naglabas ng issue na sometime daw nung sa kanyang panunungkulan, mga kaibigan, ay may nakita na report itong si Tatay Digong na sangkot si Kuting dito sa pagsisinghot ng pulburo na ito at may mga litrato pa at mismo sinabi mismo ni Jonathan Morales, mga kaibigan, na 5 picture, iba-iba nga lang na okasyon at iba-ibang di ba? Malinaw na malinaw 'yun. At mismo tama si Sir Jonathan Morales. Hindi naman niya sinabi na dahil lang doon nagkakaroon siya ng conclusion, di ba? Pinagalitan pa si Sir Jonathan ni Senador Bato na hindi daw pwede na yung mga sinasabi ni Jonathan Morales na kesyo na kesyo may report, may mga picture, ayan, mag-conclude na ang conclusion nila ay kasuhan. Alam naman na natin na o ikulong na agad itong si Bongbong Marcos. Totoo naman na hindi yun, mahabang proseso. Mahabang proseso yan ba to? Pero kung isipin mo, di baling mahaba, talagang gano'n naman ang proseso. Pero nandoon na yon. Ang kailangan lang dito, paimbestigahan kung gaano ba katotoo. Dahil kung pasinungalingan nila yan, na yan ay hindi totoo, o ano ngayon ang panawagan ng bayan? Magpa-drug test si Kuting para matapos ang lahat. So bakit hindi pinapansin ni Kuting yan? Ni Bongbong Marcos na magpa-drug test siya in public? So, ibig sabihin, meron siyang tinatago. Di ba? Ang hirap kasi dito, Senador Bato, ito ay nagpapatunay na nag-focus ka doon sa ibang issue, hindi dito. Pwede mo nang i-contempt of court itong si Lasso. Kaya lang, bakit magkamisa kayo? Or ano ba? Di ba? Mahirap yang ginawa mo. Nandoon na. Kasi sinasabi ni Senador Bato na ginagawa lang niya ang kanyang obligasyon, ang kanyang duty, ang kanyang responsibilidad bilang chairman ng dangerous drugs, bla 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 bla, ganito. Pero iba. Ikaw mismo ang nagpapairal ng iyong emosyon. Kung ano-ano sinasabi. Kung anong sinasabi mo doon about kay Madam Harlika, samantalang nagtatanong lang si Madam Harlika, yung kanyang caption. Ayan, di ba? Nag-focus ka doon sa bigyan ng na parusahan yung nagbigay ng leak, nagbigay ng ng dokumento na ito or itong nagpakalat na ito. O nandoon na tayo, pero imbestigahan kasi kung walang pangyayari, kung hindi totoo yan, pwede ninyong ikulong yan. Maganda nga lumabas yan. Di ba? Blessing in disguise na lumabas yan para makita ang katotohanan, makita ang totoo kapag ka naimbestigahan ninyo. Bakit takot ka sa proseso? Bakit? Dito pa lang sa sinasabi mo na mahabang proseso, kaya ayaw mo na, sumuko ka na dahil mahaba ang proseso ng
halimbawa, kung ma-prove ng positive man or negative man, mahabang proseso. Eh, bakit ikaw ang nagrereklamo? Bakit ikaw parang gusto mong iligtas dito sa puntong ito, gusto mong talagang iligtas si Bongbong Marcos na hindi na ituloy dapat dahil mahaba ang proseso. Hindi pwedeng kasuhan. Wala nang investigasyon. Itigil na. Kasi ayan na presidente siya. Ganon ba ang ibig mong sabihin dito? Ha, General ba to? Ay no, Senador ba to? Ay, nako. Mahirap yan. Ginagawa mong yan. Oo nga, responsibilidad mo, nandoon ka para paimbestigahan yan, para magkaroon ng hearing. Sinasabi mo pa na kung makamarkos ka, kung nabayaran ka, hindi ka na magkakandak ng hearing. Siyempre gagawin mo yan. Kasi ipakita mo sa taong bayan na talagang ginagawa mo ang iyong trabaho. Di ba? Pero deep inside, sa iyong mga ginagawang yan, Senador Bato, iba ang nagiging pangyayari. Iba po ang uh, nagiging kahihinatnan. Di ba? O, ngayon nga, sinisiraan itong si Jonathan Morales ni Lasso, binabaliwala mo. Pero yung mga sinasabi ni Jonathan na yung kapabayaan ni Lasso dyan sa PIDEA, ay totoo naman kapabayaan. Totoo naman na isang kapabayaan ni Lasso ang nanggaganap, ang nangyayari dyan sa PIDEA. Baka totoo nga na itong si Lasso na ito ay masyadong arogante bilang direktor ng PIDEA. Kaya lumalaban ng palihim or mismo pinuputakan siya or niriribat siya ng kanyang mga kasamahan dyan sa PIDEA dahil sa hindi magandang pagtrato niya. Kasi feeling hari na siya dyan. Meron bang ganon? Kaya mag-imbestiga ka, Bato, Senador Bato, mag-imbestiga ka kung ano mga pinagagawa ni Lasso dyan sa PIDEA na yan. Ayun, sinir pa nga ni Madam Harlika sa'yo. Yung video na mga pananarantado nitong Lasso na ito sa isang attorney Delgado. Ha? Siya ang may kasalanan. Tapos itong si Delgado, ito pa yung kinasuhan or ito yung inalis or tinanggal or dahil sa panggigipit ni Lasso sa kanya, napilitan na lang na umalis na lang dyan. Di ba? At yung ibang mga nandyan sa PIDEA na ginigipit mo, na ultimo hindi lang sinunod na magpabili ka ng bulaklak para doon sa doon na hindi bulaklak ng patay, wala ka naman di umanong binigay na pera, bakit bibili ng bulaklak, wala kang binigay na pera. Yun lang ang kasalanan, tinapon mo na sa bundok ng tralalala. Di ba? Tinapon mo sa bundok ng tralala at kinasuhan mo pa ng mga ganitong mga kaso na nakakasira sa kanyang pagkatao. Tinapon mo na lat-lat, nalayo sa pamilya hanggang sa na-stress. Di ba? Kaya ayun, anong nangyari, Lasso? Di ba natigok? O yan ang ka nga, mag-imbestiga. Mag-imbestiga ka, Senador Bato. O di ba? Kamping-kampi ka sa taga-PIDEA, hindi mo man lang kinontempt of court yung mga sinungaling doon, itong si Francia, itong si Lasso, at itong mga witnesses ni Lasso na bakit katangahan ba ikaw? Pipirma ka, pagpirmahin ka na ikaw ang gumurgor kay Lapu-Lapu o ikaw ang bumaril kay Rizal na natutulog ka lang pala? O di ba wala ka sa pangyayari? O ganyan, tama ba yon? Hindi, doon pa lang meron ng kabwisitan, meron ng makikitang discrepancy doon sa mga pahayag ng mga witnesses at mismo itong si Lasso. Ano ba yan?
Ayan. Tapos dinideny ni Francia na nag-usap sila nitong Jonathan Morales pero later on inamin na rin niya. So bakit hindi mo kinasuhan or hindi mo pala kinontempt of court itong si Francia? Ha? Kinastigo? Sabihin mo tapos sasabihin mo na ang mahirap sa social media ang galing mga stigo. Ha? Ang social media mga stigo. Ang tinitingnan namin na mga nasa social media ay kayo dyan na mga nakaupo. Siyempre, kakastiguhin namin kayo kapag hindi maganda ang mga ipinapakita nyo. Ha? Bakit ibuntun mo sa amin? Anong kinalaman doon? Bakit pinairal mo ang emosyon mo? Halos iiyak ka na nga eh. Tapos ngayon, babalik rin mo ang mga nasa social media? Hmm? Ayun na nga sinabi na't lahat-lahat. Magiging AI ba yung docu na yon? Nandoon yung mga sasakyan. Nandoon yung mga plate number. Di ba? At ayun na nga inamin na nila. So doon pa lang malinaw na talagang totoo na may nagaganap na operation report. Sana nahulihin itong si Kuting. Kaya lang hindi natuloy dahil may pumigil at yan ang ipapatawag ninyo. Kaya nakakaano na lang eh. Alam mo, Senador Bato, nakakawala ka na ng gana. Kaya ang mga komento ng mga netizens ng taong bayan ay no more Bato. No more Bato in the next election. Butata ka na. No way na boboto pa kami kay Bato. Noon, ibinoto ka namin dahil itinaas ni Tatay Digong ang iyong kamay. Pero ngayon, kahit ituwad-tuwad ka pa, itatambling-tambling ka pa ni Tatay Digong, hindi ka na makakakuha ng boto galing sa amin. Ha? Masyado kang emotional. Masyado kang, sinabihan mo pa nga na yung mga social media talaga nandudurog. Sanay ng tao, yung mga ganun, di ba? Yun ang sinasabi mo. So ikaw ang nagbigay ng maling paratang. Nagtatanong lang po ang tao, nagtatanong lang si Madam Marlica, paano hindi namin maisip na kung ikaw ba ay nabayaran nitong Lisa Smugs, Lisa Araneta Marcos, doon ka na nga nag-focus kay Madam Marlica. Hindi dito sa issue na dapat paimbestigahan itong issue na ito na sana huliin itong si Bongbong Marcos sometime in March 2012 dahil sumisinghot at may mga ebidensya at mayroong mga litrato. At kung ito ay gusto talaga nilang pagsinungalingan, to close the issue, to stop the issue, ay di ang solusyon dito, ang panawagan ng taong bayan, ang panawagan ng karamihan na magpa-drug test in public si PBBM o itong si Marcos Jr. Yan lang ang malinaw na pwedeng gawin. Hindi yung kung saan-saan pa napunta. Ayan nga sinasabi nung tinatanong ni Madam Harlica si Sir Jonathan Morales kung anong feeling niya nung nandoon siya sa Senate, mga kaibigan, kung anong feeling niya, anong pakiramdam niya kay Lasso. Ano ang sagot ni Sir Jonathan? Ang sagot ni Sir Jonathan na para siyang gustong patayin gusto siyang gurgurin nitong si Lasso. Kasi syempre, bakit ba? Yun nga ang punto, bakit galit na galit itong si Lasso dito kay Jonathan Morales? Dahil ba lumabas siya para patunayan ang mga dokumentong yon ay legit at siya mismo ang gumawa? Bakit ikinasasama ng loob nitong si Lasso na hindi naman siya involved doon? Ang gusto lang natin at nitong si Sir Jonathan na siya mismo ang mag-lead, mag-conduct ng investigasyon.
Paano siya naman mag-imbestiga? Imbestigahan ba niya ang tao na yon ang nag-appoint sa kanya, ang nagpaupo sa kanya, ang naglagay sa kanya sa naturang posisyon, mga kaibigan? Ha? Tell it to the Marine, Lazo. Ha? Di ba? Malinaw na malinaw po yon. Kagaya sa sa nangyayaring stage cover up doon sa 1.8 tons. Sa bagay, dito mga kaibigan, meron talagang pagkakamali ang tao. Nagkakalito-lito na, di ba? Ang ano natin, nung una, akala natin 1.9, yung pala 1.8. Ayan, pati nga si Senador Bato, nagkakamali, nagiging 1.9 yung sa kanya, tons. Tapos yun pala ay 1.8, tapos the next day ay ni-reduce. Saklit natin to mga kaibigan, dahil kasama din ito sa hearing kahapon, which is wala po akong naintindihan sa ipinipresent nitong Abalos na ito na mga video doon, kasi hindi po malinaw. Maraming bakit hindi niya pwedeng yung mismong umpisa, kung nakuha nila yung sa CCTV doon, yung umpisa, 'di ba? Yun lang, syempre, madali lang naman kumuha ng video na umano ka diyan na ganyan ganyan ganyan, 'di ba? Which is hindi malinaw, at alam naman na natin na itong issue na ito ay ginawa nila ng paraan para malinis ang kanilang mga pangalan, malinis ang mga, 'di ba? Ang mga sinasabi, malinis sila na totoo di umano ito pa, talagang i-prove nila na totoo na ganun kalaki ang nasabat nila, at totoo ito na hindi ito cover up, hindi front, whatever. Ginawa nila ng paraan. Paano nila i-connect ang mga nangyayari? So dito, wala akong maintindihan. Hindi ka nga doon, hindi ka nga nag-focus kasi alam mo na si Abalos yung nandoon nagsasalita. Parang may something, may apoy ka sa puwet. Parang gumaganon-ganon yung mo, Senador Bato. May kumakalabit sa tumbong mo. Hinahayaan mo lang, ito na, paliwanag, ito yung video, ang paano ang pagkahuli, ganito, ganito. Uy, ganun lang, nakikinig ka lang kay Abalos, hindi mo binubuting-ting, hindi mo binubusisi, hindi mo kinalkal kung ano dapat ang kalkalin. Ha? Bakit ganito na may checkpoint yun? Checkpoint yun. Nahuli doon sa Litagtag. Tapos, paanong hinuli? Paanong nahuli? Yung driver, kusa siyang huminto para ipahuli niya yung kanyang karga-kargang shab-shab doon. O, hinto ako dito, anuhin nyo yan kasi ay dami kong dalang shab-shab. Yung ganun ba? Imposible naman. Hindi, wala kang mga, gusto lang, sabi ni Abalos, gusto namin talagang makulong. Kasi ang ikukulong mo, Abalos? Yung mga kaalyado ni Kuting? Lagi ka na lang ganyan, Abalos. Lagi na lang ganyan ang sinasabi mo. Gusto naming matapos, gusto mong wakasan, gusto matuldukan, gusto naming makulong lahat. Paano makukulong yung mga kaalyado ninyo? Ha? Wala kayong ipinakita. Ni isa mula noon, wala kayong naipakita na pinakulong ninyo. Meron kayong mga taong dinidiin, ginigipit na hindi naman gumawa ng mga karumal-dumal na mga krimen na pinagsasabi ninyo. Pero yung mga tao na alam ninyong siguro na yun ang gumagawa ng mga karumal-dumal na krimen na yan yung nililigtas nyo. O di ba? Katulad ni Sayarot. Anong ginawa ninyo kay Sayarot sa kanong Indian na inarbor ni Mel Robles? Si Sayarot na lang. Asan si Sayarot? Kaya wag na tayong maglokohan. Propaganda nyo lang. Dinidefense nyo lang ang inyong mga sarili. Dinidependihan nyo lang ang inyong mga sarili para mailigtas kayo sa isyo na ang hatol sa inyo ng taong bayan ay isang fake, yung mga pinagagawa nyo, isang cover up lang, isang stage or isang front lang yung ginawang sinasabi ninyong nasabat na
illegal na shab-shab. Yan ang malinaw, di ba? Huwag na tayong maglokohan. Tapos ngayon, ikaw naman, Senador Bato, akala ko bato ka. Bakit ka? May halos iiyak ka na nga. Ha? Bakit? Dahil binolja ka na ngayon ni Madam Maharlika. Ang dami. Ang mga netizen, ang mga komento ng mga tao, ang mga vlogger, nanonood kami. Tinututukan namin. Ako tinututukan ko. Inulit-ulit ko pa. Kasi, kailangan yan. Yan ay usapin ng bayan. Bakit? Senador Bato, si Bongbong Marcos ay presidente. Siya ang naging Pangulo ng Pilipinas. Ang punto namin dito, kung positive na talagang ganyan ang nagiging presidente na isang bangag, adictus, benedictus pala, so paano ang future ng bansang Pilipinas? Paano ang future ng ating mga kabataan na kung ang ating presidente pala ay isang bangag, isang adictus, benedictus? Kaya ang mga desisyon niya mali-mali dahil sa kanyang pagkabangag. Yun po ang punto namin, ang seguridad ng taong bayan, ang seguridad ng kabataan, ang seguridad ng ating bansa. Dahil hindi kami papayag na ang isang mamuno sa ating bansa ay ganong klaseng tao. Di ba? Dumagdag pa yung pagkabastos at ugaling askal ng kanyang asawa. Di ba? So ano ba to? Di ba? Dati, mahal na mahal mo si Tatay Digong, pero parang ngayon, may something yata. Hindi ka na ba, di ba kalyado ka ni Tatay Digong dati? At doon tayo sa tama. Doon kayo sa tama. Kaya, inihalal ka ng taong bayan. Bakit ngayon? Parang kakaiba. Ha? Bakit? Takot kang wala nang baka mamaya sa 2025, alam namin nakakandidato ka, gusto mo, baka mamaneuver ni Smugs, ni Lisa, baka mamaneuver ang itong kagaya ng Smartmatic, baka makabalik ang Smartmatic na mag-serve sa election dito or sino mang anumang company na pwedeng at may mga modus operandi na naman sila para mapasama ka na kahit hindi ka ibinoto ng taong bayan ay makakalusot ka. Kasi what if, 'di ba? What is, hindi what if. What is? Hawak nila halos lahat ngayon. Hawak nila lahat kaya kayang-kaya nilang imanipula. Sa totoo lang mga kababayan, mga kaibigan. Wala nang gana ang taong bayan. Wala nang gana ang taong bayan sa iyo, Senador Bato. Nung pinipost mo yung about sa dokumento na ikaw mismo, sinabi mo sa iyong palagay na ito ay legit, ito ay hindi fake, ito ay totoo. Kasi nga, nandoon, di ba, piniprint, nandoon pa yung butas, napasama doon. So kung hindi legit yun, malinis sana yun, na ganun lang na kung gawa-gawa lang yun ng kung kanino. Parang hindi mo pa, yung sinabi ni Lasso, na nagtanong ka doon kay Jonathan Morales, kung totoo ba yung dokumentong yon, na sinagot ni Lasso, si Lasso ang nag-interrupt na hindi daw nag-exist, doon pa lang. At mismong ikaw, nagbigay ka na ng conclusion mo na totoo yung docu na yon, doon pa lang. Binaling mo sana ang attention mo doon kay Lasso. Bakit niya nasabi na yon ay hindi nag-i-exist? Dahil ba sa gustong pagtakpan itong Lasso na ito si Marcos Jr.? Ganun sana. Dahil ba inappoint siya ni Marcos Jr. kaya hindi siya pwedeng
gagawa ng kahit anumang hakbang against dito, gusto niyang pagtakpan ito. Dapat ganon. At nung time na yon na nag-i-insist itong si Lasso, doon pa lang, oy, tumigil ka Lasso, General Lasso. Tumigil ka. Dahil ito na, nagbigay na ako ng conclusion na tama ito. Ikaw nagsisinungaling ka, i-contempt of court kita. Di ba? Anong ginawa mo? Wala lang. Di ba? So, ito ba? Ito ba ang klaseng justice na hinahanap natin sa ating bansang Pilipinas, mga kaibigan? Dito pa lang, sa paglilitis na ito, sa hearing na ito, wala pong nangyayari. Tapos, ayan, sa susunod na hearing, itong May 7, ayan, ang dapat ipatawag kahit mismo, itong si Bongbong Marcos Jr., ipatawag ninyo si Marcel Soriano, yang si Paquito Ochoa na siya ang sinabi mismo ni Jonathan Morales na siya ito ay pumigil di umano dito sa operasyon na ito. Kaya walang naging control number. Kasi nga yun, pinabayaan na lang tapos may nag-leak, ganyan. Dapat nga, Senador Bato, matuwa ka dahil lumabas yan eh. Confidential, may talaga yan na kailangan pwede mong buting-tingin yan, lumabas eh. O lalo na siguro kung secret at kung top secret pa. Di ba? Yung secret, hindi pwede yung pag-usapan kasi sikreto nga, di ba? At lalo na yung top secret, talagang hindi mo pwedeng pakialaman yun. Pero paano kung lalabas yung mga yun at may pasalamat ka, Senador Bato, na lumabas. Lumabas itong issue na ito para malinawan tayong lahat. Dapat magkanda ka ng investigasyon o dito, yan, patawag mo lahat. Sige, tama ang ginawa mo. Ipatawag mo ang sinong ipatawag. Pero sabihin ko sa'yo, hindi kasalanan ni Madam Maharlika. At walang pagbibigay ng conclusion na isa kang bayaran. Nagtatanong kami. Nagtatanong si Madam Maharlika. Hindi niya sinabi, talagang ikaw talagang idinidiin ng taong bayan na ikaw ay isang bayaran. Nagtatanong kami kasi sa hindi na nakikita namin na hindi magandang pagbusisi mo, pakikinig, pagbibigay ng mga sa mga isyong ito. Focus ka sana dapat. Top-notcher ka pala sa investigative course sa FBI, magaling ka dapat. Huwag kang maging bias kasi sinasahuran ka ng taong bayan para magtrabaho, pagsilbihan ang taong bayan. So, dapat hindi maging ganito. Hindi ka dapat magiging bias. Diba? Hindi ka dapat magiging bias dito. Pero ano makikita natin sa social media? Na naging bias ka. Ako nga nagtatanong, lang ako, wag kang bias ha. Yung parang nakiusap pa ako na sana wag kang maging bias. Kailangan natin dito ang katotohanan. So yun lang po, Senador Bato at mga kaibigan, yun lang po ang aking maibigay na opinion kasi reaction dito, ang komento at medyo mahaba-haba na rin pala. Pasensya na kayo. Hindi pa talaga po bumukas ang aking computer. Ayan po. Ayan pa po. Nakabukas, naka-open po yung CPU. Nakaano siya. Pero yung monitor, kahit anong gagawin ko ay ayaw pa po talagang bumukas. So, wala po ako magagawa dahil mahina po ang kuryente. Kagabi ilang beses pong nag-brown out, grabe ang init, nasa loob na naman kami ng sasakyan, ayun, kasi nga wala pong hangin, kaya ayun, tiis kami, tapos paglabas ko ng sasakyan, nung pagbalik ng anong oras na bumalik ang
ang kuryente. Umpisa ng alas 10 ng gabi, bumalik siya alas 2 pasado na mga kaibigan. And then kanina, medyo kumurap-kurap. And then, open na yung ano ko, kailang hindi ko mahabol na mag-LS ako kasi nga marami din akong mga ginagawa dito sa amin na mga obligasyon. And ayan na, pagpasok ko ulit, ayan na, nakita ko na patay na naman yung aking monitor. So, hindi ko po pwedeng pilitin. So, ganito na lang ang pwede kong gawin. So, again, maraming salamat sa inyo. And sana, magkaroon po ng linaw itong lahat at sana sa susunod na Senate hearing mga kaibigan ay malinawan po tayo. Sana magkaroon ng linaw kay Bato ang mga pangyayari. Ayan, kaya nga, binuljak-buljak na siya ni Madam Maharlika. Ayan, Bato. Pag-aralan mo, ipakita mo na hindi ka nga pwedeng bayaran, na hindi ka nga pwedeng diktahan ng kung sino-sino man lang dyan dahil yan ay iyong trabaho, yan ay iyong obligasyon sa taong bayan at mismo sinasahuran ka ng pera ng taong bayan. Kaya sana dito mamamagitan ang iyong makataong pagbusisi, pag-imbestiga para sa katotohanan. So yun lang po mga kaibigan. And again, mag-iingat po tayong lahat at sa aking mga viewers na palaging andyan. Ayan, Villamor, Bro Jesus, Bro Kamote Moto, Ma'am Amor Grandes Vlog, Ma'am Sniper, Ma'am Buljak. Ayan, sa lahat-lahat po, Ma'am Lichen. Maraming salamat sa inyo. Ayan, si Idea ni Brad TV. Ayan, Commander Chel, Chris Sally, Villamor, Palanga Venus Diaz, Ma'am Bing Ang, Hihi Vlogs. I-mention ko kayo kahit hindi tayo nagkaka-communicate ngayon kasi nga hindi ako pwedeng mag-live streaming. Ayan, kapatid Lope Eliasu, si Mercy, si Mercy Kitchenette, and GM Vlogs, ayan. Basta sa lahat-lahat po na palagi pong andyan, ayan, Chris Gaddafi, Talakitok, ayan, sa CML Brewster, ayan, maraming salamat sa inyo, sana, at sa aking mga team replay, ayan, kay Ayaw sa Kurap, Steve, Carl, ayan, Stephanie, ayan, sa aking mga Junakis, ayan, maraming salamat sa inyo. Ayan, si Kabugera, ayan, si Lotte Rica, ayan, maraming salamat sa inyo. And sa iba pa na nasa mga team replay. At itong sino ba yung nag-LS ako noon? Na yung Jonathan Monares, iba naman yon. Ayan, pero andyan din. Alam ko nandyan lang sila. So again, basta po, please, i-click nyo lang para to support naman din sa aking channel. So again, maraming salamat. Nandito lang ako. Naghihintay lang ako kung kailan matapos itong kalbaryo na ito sa aming kuryente. Hindi ko po hawak ang lahat. Alam natin na sa mundo, hindi po natin pwedeng hawakan ang lahat dahil tayo ay magiging isang panandalian lang din. So lahat po ito ay ibigay natin sa taas mga kaibigan. So, yan lang po. At magandang gabi mga kaibigan. God bless everyone.